why do you do research about people? Why don't you research about your own company you're working with? It's known to be a group of companies, Lopez, before. They borrowed billions from itong bangko na DBP. They never paid. You know what happened at the end of the day? It was condoned by the powers because they are the elite. Yan ang ano. Dapat kayo ang kalaban ng mga komunista, hindi kami. Grabe mga utol, no? Hinamon na niya. Kung mapapatunayan nyo yung article nyo na totoo, kahit one word nga daw, tatanggalin niya. Agad si Senator Bongo. Okay? Kasi yung article, ang gustong patunayan ni President Rodrigo Duterte, walang katotohanan niyang article na sinusulat ninyo. At sabi niya nga kanina doon sa opening statement niyan, since you are a fake news outlet, hindi na ako nagugulat. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Isa lang ang masasabi ko dito mga utol. Ang inyong susunod na matutunghayan ay hindi nyo araw-araw makikita o mapapanood. Grabe, knowing President Rodrigo Duterte, napakatalas ng dila niyan, lalong-lalo na kapag alam niyang nasa panig siya ng tama. Alam nating lahat yan mga utol. Dito ay masasaksihan natin kung paano niya soplakin at birahin ang reporter ng isang media website na Rappler doon sa mga inquiries tungkol sa kanila. Okay, alam naman natin ang Rappler ay tinatawag na bias media, di umano. Okay, diba, hanggang sa mga Marcoses, kay Rodrigo Duterte, ngayon kay President Bongbong Marcos. Anyway, pati mga elitista ay binira dito o yung mga nasa matataas na antas ng mga painggan na lang natin mga utol para hindi tayo tumagal. Game na, painggan na natin si President Digong. What's the question, Rappler? Your articles are ripe with innuendos and pregnant with falsity. We do not intervene in the affairs of the armed forces. We are just an office that receives complaints or papers for reference and we transmit them to the proper agency. Teka lang bago natin ituloy yun, babalikan ko yun mga utol kasi yung pinag-uusapan doon ay yung isang isinulat na report ng Rappler na nag-i-intervene daw di umano sila Rodrigo Duterte at si Senator Bongo sa isang bagay. Okay? Medyo matagal na ito kaya hindi ko na rin gaano matandaan pero kinukundina na ni President Rodrigo Duterte that time yung report nila. Okay? So mamaya ay mapakinggan lang natin yung mismong statement, okay? We are just an office that receives complaints. Kalang. Isa natin. Articles are ripe with innuendos and pregnant with falsity. We do not intervene in the affairs of the armed forces. We are just an office that receives complaints or papers for reference and we transmit them to the proper agency. We do not get any money. We are not interested in that. Para sa alaman ninyo, you can stop your suspicious mind from roaming somewhere else. But since you are a fake news outlet, then I am not surprised that your articles are also fake. You are a fake news outlet. Okay? Rappler yung sinasabi ni President Rodrigo Duterte. Okay, at ang hinaharap po na kaso ng Rappler ay 7 libel case yata. Kung hindi ako nagkakamali mga libel case. Especially doon sa founder na si Maria Ressa. Anyway, mga utol,
maiano ko lang, yung libel po ay paninirang puri, written and published. Yung oral defamation ay paninirang puri din, pero yun ay spoken. Okay, yun po yung kaibahan ng dalawa na yun. So, cyber libel ang kaso ni Maria Ressa o ng Rappler. Okay po, tuloy na natin mga utol ha. We can debate now. Tell me where is our lies and I'll tell you where are yours. Anybody? Okay. First question po Kasi for Pia Ranyada of Rappler. I am asking you, where are your sense of values going? Sir, earlier in your speech, you were saying that the issue with the SEC ruling is not an issue on press freedom. Galing ako ng kahit nagkatulog ako. Okay, sir. Sir, earlier in your speech, you said that the issue on the SEC ruling against Rappler is not an issue of press freedom. But at the same time, during your speech, you were giving comments about the media and about Rappler and Inquirer na sumusobra na kami. So what does that mean, sir? You say that this is not an attack on media, but you also have attacks on media in your own speech. Let me give you an example. Huwag na tayong lumayo. Your inquisitive mind goes beyond its normal proportions. Bong, ayun na. You know, I just tingnan ninyo yung a daily dose of your medicine. Bongo intervenes in the 15 billion. Who gave you idea he can intervene? Where is his signature? Where is your statement? And where is your even a point of reference? Dumadata, ang dami talaga sa akin. But look at, alam mo, hindi ako mag-ibang puro bilyonaryo to. Sa totoo lang. Putakin dapat, tanongin niyo kung sino yan. Uy, ito mga ganito. It seems to appear na intervening because of that money. The things that you are telling, it never happened. Pag magtanggap kami na gano'n, ipasa namin doon sa proper, if it's Justice Department, it goes to the Justice Department. If the subject matter here is about transportation, it goes to Tugade. Sir, first of all, you're digressing from the question. Secondly, we also got SAP Bongo side before publishing the story. But So- even if I do or I do not know that, tingnan mo yung headline mo. Is that really Sir, hindi po ako a work of a sensible person? He's not a military man and what? You think you can convince Lorenzana and the guys there, you can bribe them? Or you would think that sila papayag nga kami ang mag-bribe then the way I talk, the way I've been firing people? Tapos tingnan niyo yung ano. What do you know about also the vote that Bongos intervened? Sir, as far as we're concerned, we've already addressed the issue of fairness on that article. Can you just answer, please, the question? Hindi kita maintindihan. In-adjust na nila yung report nila, no? Ibig sabihin, talaga nagre-report sila ng hindi gaanong pinag-aralan, no? Ganun lang, sinabi niya mismo, ha? Okay? So, ang sinasabi dito ni President Rodrigo Duterte, may inilabas silang news na hindi naman talaga totoo. Na nag-i-intervene daw di umano si Senator Bongo sa isang transaksyon, no? 15 billion. Hinahanap ko yun, mga utol, yung report na yun. So, hindi ko na makita sa loob ng Rappler. Na alam naman natin na may issue talaga ang Rappler. Kasi, di umano nga, no? Di umano, sila'y bayaring media. So, nagsimula yan kay Rodrigo Duterte. Nung pamumuno ng Rodrigo Duterte, nagpakalat na sila ng mga samot-saring balita na wala namang katotohanan. Tapos sa mga Marcoses, no? Tapos ngayon kay PBBM yun na yun. O, para kung hindi kayo follower ng ano. Well, anyway, alam naman natin yan. Lumabas na yan. May kaso na nga eh. Okay, tuloy na natin to para Rodrigo Duterte knowing, no? Sa harapan kayo. Tingnan natin kung ano pang sasabihin ni President Digong. Okay, what give us this question? Press freedom.
I am now explaining even with your article. Find a way na masabi ka nagtotoo, nag-intervene kami. I'll give it to you. And if you can find, I will ask Bong to resign tomorrow. Work on it tonight. Let me know tomorrow and I will fire him. If he did intervene, even for one word. Kasi kayo, tingnan ninyo yung mga article ninyo. Maligaya kayo yung gawain nyo sa kapwa-tao ninyo yan araw-araw. Just because you have the power of press freedom. The issue here is not press freedom. Yung amo mo, anong kaso niya? Why do you do research about people? Why don't you research about your own company you're working with? It's known to be a group of companies, Lopez, before. They borrowed billions from itong bangko na DBP. They never paid. You know what happened at the end of the day? It was condoned by the powers because they are the elite. Yan ang ano. Dapat kayo ang kalaban ng mga komunista, hindi kami. Grabe mga utol, no? Hinamo na niya. Kung mapapatunayan nyo yung article nyo na totoo, kahit one word nga daw, tatanggalin niya. Agad. Si Senator Bongo. Okay? Kasi yung article, ang gustong patunayan ni President Rodrigo Duterte, walang katotohanan niyang article na sinusulat ninyo. At sabi niya nga kanina, doon sa opening statement niyan, since you are a fake news outlet, hindi na ako nagugulat na ang laman ng inyong mga pahayag ay puro fake. O, malinaw yan, kakasabi lang ni President Rodrigo Duterte, narinig natin lahat. Pero yun nga, kung mapapatunayan ninyong totoo yan, tatanggalin ko to, si Senator Bongo. Yan ang sabi ni Rodrigo Duterte. And, inilabas niya yung tungkol sa mga Lopez's, DBP, no? Hindi na natin alam yung storya nun, mga utol. Pero, grabe, no? Nagagrabihan lang ako. Ano masasabi nyo dyan, mga utol? So, sa totoo lang, ayoko magsalita lang. Parang no? Kaya sila nasasabihan na bias media or bayaring media. Yun ang mga dahilan. Naglalabas sila ng mga article na walang sapat na basehan. Yun ang palagay ko, ha? Ano sa palagay nyo? Pa-comment dyan. Tuloy na natin to para malaman pa natin kung ano pa sasabihin ni President Digong. Inquirer, how long did you hang on to that goddamn Mylong? 50 years. Nag-expire na lang, they were continue collecting the rentals there when it was no longer there's money of the people. Lawyer yan si Digong kasi. Tapos magsabi, poverty and poverty, sulat, it's poverty. Kayo ngayon ang nagdakawan dyan. It's not a question of press freedom. It's a question of abuse and protection by the elite of this country to hold the power. It's about time that kayong mga mayaman, putang ina, huminto kayo, kakaabuso ninyo. Solid yun. Solid, no? Totoo naman mga utol, alam naman natin yan, hindi yan kaila sa ating lahat, no? Tayong mga mahihirap ay oppressed ng mga elite. Okay? So, ang ganda nung kayo dapat, no? Hindi na press freedom ang pinag-uusapan dito kung bakit ko kayo pinapatigil. 'Di ba? Yung values na. Bakit attack nyo sa tao? Hindi nyo atakihin yung mga elitista na yan na walang ginawa kundi mang abuso ng kapwa-tao. Tama naman yun, di ba? Ano? Tingin nyo. Oo, tama yun. Palagay ko, mga utol. Okay, comment mo yan. Kung ano pa man yan, kontra yan o pro, i-comment mo yan, mga utol. Tuloy na natin. Gamit na yung media eh. Nagpamakalin kayo ng inquiry, yung pala magnanakaw kayo. Ito naman raised from 1 billion taxes. Why don't you trace that up? Oh.
Pagdating kay Hinares, naging 8 million na lang. Kaya sabihin ko sa BIR, ipakuha ko nga. Karami yung skeleton in the closets. It can contain almost 1,000 warehouses. Ganun pag-aapit. Ms. Rose. Bastusan. Bastusan tayo. Pero kayong mga yaman, hindi kayo makakalamang sa amin. Wala kayong makuha sa amin. Tignan ninyo, one of these days I'll file a plunder case. Pag pinayag ko plunder case, you will go to jail without a bail. Tignan ninyo. Gago kayo. Yung inyong mga reporter, they will be allowed to criticize us. But you go to jail for your crime. One thing na I really like about Digong, he speaks his mind. Yun ang gustong-gusto ko sa kanya. Wala siyang preno. Pag nasa tama siya, wala siyang preno. Yun ang gusto ko sa kanya, he speaks his mind. Siya lang yung presidenteng ganyan. Yun ang gusto ko sa kanya, mga utol. Totoong buhay. Hanga ako sa kanya doon sa ganun. Ang dami rin naman niya nagawa bilang Pangulo ng Pilipinas. Diba? Sadya lang kulang yung 6 na taong termino. Well, anyway, nagpinapatuloy naman ng President Bongbong Marcos. Pero isa lang talaga masasabi ko. Yun, he never failed to amaze me. Yung hindi kung ano pa man. Alam ko nakita yan ng taong bayan kay President Rodrigo Duterte. Alam ko yun. Okay, mga utol, syempre, ang against lang naman sa kanya, yung mga binangga niya. Okay, tuloy na natin. At saka isa sa pinakamaraming nagawang Pangulo. Kahit number 1, syempre si President Ferdinand Marcos. Pero isa na to. May mga ginawa talaga sa ating bansa. Tuloy na natin. For crime. Pero kayo, you continue being employed. Hindi namin ipasira. Hindi ko ipasira yan. Bakit ko ipasira? Hindi ko kilala yung putang inang seklo yan. Puro Aquino yung trabahante dyan. Bakit kami ang curtailment of press freedom? Katagalan ninyo naglumilitse sa amin. Pati tae na nga, tinatapon ninyo sa amin. Kayong pa kayong magsabi ng curtailment of press freedom? Masyado ninyong abusuhin yan. It's a privilege in a democratic state. You have overused and abused that privilege in the guise of press freedom. Hindi nga kayo. You did not know that you were working for a government. Who owns the property? It's not a Filipino. Anong pangalan yan? Hindi na kayo nahiya. Oh, no, what's that? You know that it is being funded. Maski sabihin hindi not owner. You are funded by foreign money. Are you not ashamed of that? No. Nandyan sa newspaper. Hindi voting. Hindi mo naintindihan ang corporation law mo. I'm not saying that they are investors, but their share as non-voting. But it does not say voting. The law does not say that. It is in the investment. Ano ka man? Whether your share votes or not, that is immaterial. You have the money and that yung Rappler mo was being funded by a foreigner. And you had the goal to attack people using foreign money. Yung sweldo ninyo, galing doon yan. Basahin mo ulit yung article ngayon. Today's newspaper. Galing. Bakit ka magbuting? No need to vote. You can influence. Kung sabihin mo, I will withdraw my exposure. Saan kayo makuha ng sweldo? Hindi magkausap talaga kayo. Bakit? What do you want? You know, you can always go into a horse deal. No need really to, putang ina yung kumpanya mo, pera ko yan. Although I do not have a say in the management of what Pia Renada says, but I can cripple your company by just withdrawing my investment in your
Corporation. Exactly. Hi. Yes, ma'am. Hi, sir. Good evening po. Sir, meron na po kayo napipisil na ipapalit kay dating CHEDCOM Chairman Licuanan. Okay, ibang issue na to mga utol. Dito ititigil na natin. Siguro naman ay sapat na ang inyong mga narinig. Grabe si President Rodrigo Duterte. Nag-enjoy talaga ako. Sana nag-enjoy kayo. Pero kung meron man kayong contest, i-comment mo na lang yan. Yung opinion nyo, ilabas nyo. Pero kung kayo'y tawag doon, umaayon sa mga sinasabi ni President Digong, comment mo rin. Okay? Ako isang ayon. Totoo lahat ng sinabi ni President Rodrigo Duterte. Okay mga utol, hanggang doon lang muna. Sana kayo nag-enjoy. Ayan, ganyan ang ating dating presidente. Okay? Muli ako si Target Achilles on behalf of the Real South Pride Production. Maraming salamat sa RTVM Media. And maraming salamat sa Junes Vlog. Subscribe niyo mga utol. Like niyo na rin yung video. Anyway, hanggang doon lang muna. Kayo mag-iingat. In behalf of the Real South Pride Production, kayo mag-iingat. Keep safe mga utol. God bless at saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.